Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise be the name. I will praise you till I Thank you, Jesus. Dakilang Ama aming Diyos, muli Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat dahil kayo po ang Diyos na napakabuti sa amin sa kabila ng mga pagsubok, maging sakit o karamdaman, o mga kabiguan, Panginoon, hindi po nagbabago ang mga salita niyo sa amin. Kaya naman, ngayong gabing ito muli, lumalapit kami ng papakumbaba pagkat wala po kaming magagawa kung wala po ang inyong pangunguna, ang inyong pagsama. Panginoon, sa inyong harapan, wala kaming kakayanan at karunungan o kaalaman. Kaya sa inyo kami umaasa. Hayaan niyo muli ng iyong Spiritong Banal, ang siyang manguna, magturo, mangusap sa amin. Katiran kami, Panginoon, ng kalakasan at kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming pangangailangan. Amen. At pagpalain niyo po ang mga salita po ninyo na inyo pong maibabahagi sa amin. Dalangin namin, ito po ay magministeryo sa aming mga puso. At inaangkin namin na anuman ang aming prayers o pangangailangan ngayong gabi, kasama ng aming mga kapatiran na nanonood sa live sa page ng Macau Chapter El Shaddai, saan man sila naroon, abutin niyo po sila, Panginoon. Maranasan po ng bawat isa sa amin ang inyong biyaya at pagpapala. Kaya Panginoon, sa inyo po namin, binabalik ang lahat ng ito ng may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samadalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Palapakan natin ang Panginoon. Bago tayo magsimpo, and let us read the word of the Lord sa sulat sa letter ni Saint Peter sa 1 Peter chapter 3, 1 Peter chapter 3 verse 13 to 17. Ganito ang nakasulat sa 1 Peter chapter 3 verse 13 to 17. Now, who will want to harm you if you are eager to do good? But even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So don't worry or be afraid of their threats. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. Amen. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then, if people speak against you, they will be ashamed when they see what good life you live because you belong to Christ. Remember, it is better to suffer for doing good, if that is what God wants, than to suffer for doing wrong. Sa Tagalog, ganito naman po ang nakasulat. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali mang usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag ninyong katakutan ang kanilang kinakatakutan at huwag kayong padadala sa kanila. Galang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon.
lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag bilang mga lingkod ni Kristo. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga manlalait at humahamak sa inyong magagandang pag-uugali. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali man ito'y ipahintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mabuting paggawa. Yung nagbisilay ng brothers and sisters. Bilisan po natin ng konti para makatapos din tayo ng kahit pa paano maaga-aga. At gusto kong sabihin sa inyo ay pang-apat na meeting na ito mula nag-umpisa ako ng topic about the suffering. Yung April 2 ay why does God allow suffering? Sa mga nasa FB Live ngayon ng Macau chapter, kung inyo pong nasusundan, yun po ay April 2 nag-umpisa, why does God allow suffering? And then April 5, and that was Friday, is response when we face sufferings, the response. And yung April 9, and that is last Tuesday lang po, is how to deal with suffering. Paano natin harapin ang mga suffering sa buhay. Pero ngayon, tingnan natin kung ano po ang ibibigay naman sa atin ni Lord. Sabi dyan is the rewards of suffering. Sabi nila, pag mahirap, may ginhawa. Diba? Ganyan talaga ang buhay. Paikot-ikot lang yan, mga kapatid. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, minsan nasa ilalim, at minsan din ay nasa ibabaw. Kung mapapansin po natin ang ating reading dyan, sabi ng, akyat ko muna. Sa Tagalog kasi, sabi dyan, mapalad, sakali mang usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Yung ibig sabihin ng mapalad, it is a blessing or reward. Doon po sa verse 14, but even if you suffer for doing what is right, God will reward you. God will reward you for it. Ibig sabihin, ang Diyos, siya ang pinanggagalingan ng lahat ng mga blessings, mga pagpapala. Tunay na blessings o pagpapala. Kung dito nga sa mundo, binibigyan tayo ng mga rewards, pabuya, consolation, di ba? Mga anak natin, tinitreat natin sila sa pamagitan ng yung kung ano gusto nila, damit ba, pagkain o gamit. Parang reward na rin natin sa kanila dahil natutuwa tayo. Sa company, sa trabaho, sa pinapasukan mo, pag magandang ginagawa mo, natutuwa sa iyo, binibigyan ka ng compensation. Pwedeng increase, pwedeng bigyan ka ng ibang blessing o reward. Ganon din sa government, pag maganda ang service mo, napaka-faithful mo, magkakaroon ka rin ng mga plaques of appreciation, reward, or either itaas ka at bigyan ka ng promotion. Kung ang mundo nga, kung mga parents o ang mundo ay nagbibigay nga ng blessing, ng rewards, edi how much more ang Diyos na nagbibigay ng reward. Tama ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Verse 14, but even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So, kaya pag nagsasuffer po tayo is alam po yan ng Diyos. Kung siya po ang dahilan at yung pagsunod natin sa Kanya ang nagiging cause why we suffer in this world, ang Bible ay nag-encourage sa atin that there is a reward. Now, baybayin natin. Okay? So, the rewards of suffering. Pang-apat na po ito. I don't know kung susundan ko pa to sa next Tuesday, ha? Kung may maisip pa ako, kung may papasok pa sa isip ko. Rewards or blessing. Now, the rewards of suffering, first, it builds your Christian character. Okay? It builds your Christian character. Binubuo nito
Ibig sabihin, itinatayo, ipinoform, sinishape niya yung ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Don't you know that our Christian living, our Christian life is blessing din yan sa Panginoon. Ginagamit ng Panginoon para naman sa iba. Pero hindi ka nga pwede magiging blessings para sa iba kung ang buhay mo ay hindi ma-perform o ma-shape ng Diyos. Ang mga pamamaraan ng Diyos, pag pino-form niya, sinishape niya ang buhay natin, sometimes, He uses a drastic measure. Minsan gumagamit siya ng mga masasakit na karanasan, mga painful na mga experiences, or sometimes gumagamit siya ng mga bagay na mahihirap unawain at intindihin. But sa alam mo, sa puso mo, na nagsasuffer ka because God is testing you or God is molding or shaping your attitude and character. Mga kapatid, bakit ko sinabi at isinama na rewards itong ng suffering yung pag-build ng ating Christian character? Yun, mga kapatid. Sabi po ni St. Paul sa Romans 5:3 verse 4. Not only so, hindi lamang yan, but we also glory in our suffering. We also glory, merong kaluwalhatian, tayo ay merong kaluwalhatian sa mga pagtitiis o pagdurusa because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character. And character produces hope. Tingnan nyo ha, pagmula sa sufferings, nagbunga, nag-produce, nakaranas ng perseverance. Pag sinabing perseverance, katsagaan. Yung katsagaan mo, nag-produce, nakaranas ng character. Tingnan nyo, napasama yung character, di ba? So, to develop our character, it begins with sufferings. So, if you knew that there is blessing or rewards from sufferings, it develops our character. And character, at the end, it is produced, nagdadala naman ng pag-asa. Kaya yung mga taong develop ang kanilang personality, ang kanilang pagkatao, they are full of hope. Hindi po sila basta-basta nadi-discourage. Amen? Amen. Now, bakit ko sinama yan? Na-reward yan. Kasi, mga kapatid, the most difficult thing to develop in a person is his character. Believe me or not, ang pinaka talagang mahirap buuhin sa isang tao ang kanyang character o personality. I don't know. Maraming sumusuko dyan ng mga parents sa kanilang mga anak. Ang karamihang regrets, failure ng mga parents, naglakihan ng kanilang mga anak pero hindi nila nahubog ang karakter. Samantala yung parents naman galing sa pamilya na hinubog sila, kaya nga lang yung kanilang mga anak hindi naman nagpahubog. Gusto kang buuin ng Diyos, gusto kang hubugin ng Diyos, pero kung matigas ang ulo mo, wala na rin siyang magagawa. Bibigyan kanya kasi ng freedom o free will or choice. Hindi niya yun kokontrolin at sasakupin. Ikaw ang magpapasya. Bakit rewards? Kasi yung magkaroon ka lang ng napakagandang karakter, kahit hindi ka kagandahan, kahit hindi ka katalinuhan, kahit hindi ka flawless, o kahit hindi ka attractive, kahit hindi malakas ang appeal mo, basta maganda ang karakter mo, blessing po yun. May mga taong impressive, talented, gifted, pero pagdating sa karakter, bagsak. So, ano ibig sabihin? The most difficult thing to develop in a person is his character. Bakit? Kasi pwede kang sukuan ng asawa mo, ng anak mo, pati ng kaibigan mo, pati ng kamanggagawa mo sa Panginoon. Bakit? Magsasawa rin yan sa'yo kapag matigas ang ulo mo. Pag nakakaramdam ka ng lumalayo sa'yo mga kasamahan mo, there is something wrong.
But if you do what is right at lumayo-layo sila, iba rin naman ang ibig sabihin noon. Baka siguro na-insecure or naiinggit. Pero kung lumalayo, ang ganda naman ng ginagawa mo, lumalayo pa rin sa'yo. Alam niyo na kung anong ibig sabihin nun. Pero kung lumalayo sila dahil obviously, alam niyo na yun. Di ba? So, napakahirap. Bakit po napakahirap, mga kapatid? Meron akong kinuhang mga quotations sa mga popular na author. Ang una ay si Rick Warren. Isa sa popular na pastor and author ng best-selling book na Purpose Driven. Ano po? Sabi niya, people are interested by talent. O nga naman, lahat tayo na-impress. Umahanga, iniidolo because of their talents. But God is impressed or interested or impressed by character. Wow naman. Saan daw na-impress ang Diyos? Karakter. Hindi sa pabunggahan. Diba? Hindi sa pahusayan, sa pagalingan. Ang Diyos ay nalulugod o nai-impress siya, kundi sa character. So, what is the best for God is character. So, if you have a good character or personality, that is our rewards. Nakukuha niyo po ba ako? Meron pa. Kilala niyo ba si Billy Graham? Hindi yung Graham na hinahalok sa mango float, ha? Sabi ni Billy Graham, isang sikat na evangelist sa Amerika rin. Sabi niya, when character is lost, all is lost. Kapag ang karakter daw ng isang tao ay nawala, ibig sabihin, nawala sa kanya o wala siyang karakter, lahat na, damay-damay na. Everything, all is lost. Kaya napakahirap. Kasi kung nakakabit, kung ano ang mga bagay na kakabit, kung ano ang mga bagay na importante, mahalaga at nakakabless sa buhay natin, nakadikit lagi yan sa magandang katalino. Kaya yung binasa natin na reading ng 1 Peter chapter 3 verse 13 to 17. Kaya sabi ni Peter sa kanyang mga readers, sabi niya, idambana ninyo, sambahin niyo si Jesus sa inyong puso at magkaroon kayo ng malinis na conscience kahit kayo ay nagsasuffer. Mas mainam ang nagsasuffer because you are doing right than you are suffering, nagsasuffer ka because you are doing wrong. Now, ang development ng character is no amount of education. Do you believe na lahat ng nakagraduate ng mga degree courses ay maganda character? Ayaw nyo? No. Bahala kayo. Yes. Maybe. Diba? At hindi rin po lahat ng walang degree courses o hindi nakagraduate ay pangit ang character. Yes. I don't know. Maybe both sides, no? Even money. Money, no amount of money to develop our characters. Kung ang isang tao, bibigyan mo lang ng pera, sige na, bumait ka na, huwag ka na magtataray-taray ha, huwag ka na magsuplada, bumait ka na. Ito, magkano ba gusto mo? 10,000, 20K? Okay na yan ha, para mag-good ka lang ha? Hindi po. Maraming nagloloko kahit pag maraming pera. Di ba? Yes. Sabi ng sister wife ko, maganda sa asawa ang walang pera. Yung ibig sabihin niya, sakto lang yung pera. Bakit? Hindi siya makakapagloko ng babae kasi wala siyang pera. Di ba? I don't know. And no amount of position to develop our characters, even position. In fact, you want to test people, if he or she have a good character, give him a position. Magmula sa magsasaka, ilagay mo siya sa manager. Tingnan natin kung anong magiging character niya. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid,
Even position is no amount to develop our character. Or achievements. Pag marami ka nang naipundar, secure na, may bahay ka na, may sasakyan ka na, nag-enjoy ka na lang sa buhay mo. Karamihan sa mga taong napanatag na secure nila ang kanilang buhay at wala na silang inaalala, yun yung mga taong makasarili na lang. Sila na lang ang nakikita nila. Hindi na nila napapansin yung iba. Kaya nawawala din ang karakter, bumabagsak din. Sino naman yung merong ganitong karakter after na maka-achieve niya lahat, na kompleto niya na establish niya na lahat, wala na siyang ginawa sa buhay niya kundi tumulong na lang ng tumulong, pasayahin yung iba, ganun. Napakagandang karakter. Diba? Sabi nga ng saying, the more you have, the more you have, the more you want. Habang dumadami kung ano ang meron sa'yo, lalo ka pang naghahangad. Tinutukso ka pang lalong maghangad. Bakit? Hindi ka makukontento. Binigyan ka na ng trabaho, binigyan ka na ng bahay, binigyan ka na ng anak, binigyan ka na ng negosyo. Dapat makontento ka na kung anong binibigay sa iyo. Huwag ka nang maghangad ng mga hangad pa ng higit pa doon. Bakit? Mahuhulog ka lang sa kasalanan. Do not achieve more and more kasi hindi ka makukontento. Kung anong dumating, thank you. Pasalamatan mo siya. Sapat na yan. Ang ganda-ganda na ng buhay mo, kinumplicate mo pa. Di ba? Ang ganda-ganda na. Ayos na, maganda na tulog mo. Madami ka. Ang dami na. Bakit mo pag ginulo? Because you want to achieve something more? No amount of achievement can develop our characters. Amen po ba? Amen. Now, sabi ng Romans 5, balikan natin. Romans 5 verse 3 and 4. Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that sufferings produces perseverance. Perseverance produces that character, and character produces hope. Sa English word ng suffering na binasa natin dun sa taas, yun naka-highlight sa verse 3. Sa English word, ang ibig sabihin niyan means come from Latin word, tribulum or tribulation. Ewan ko kung sa atin, hindi pamilyar rin tribulum kasi siyempre Latin yun. Pinoy tayo. Sa English, tribulation, kapighatian o mga sufferings, ang katumbas po niyan. Sa panahon ni Pablo, in Paul's day, a tribulum was a heavy piece of timber. Yung tribulum po, ang kahulugan nun ng panahon sa Bible ni St. Paul ay a heavy piece of timber with spikes. Meron po siyang mga tusok-tusok o tinik-tinik used for threshing the grain. Threshing the grain, ibig sabihin para gigiling yung mga trigo. Nagkonsulta ako kay Google, yan pala ang tribulum. Yung isa, yung nasa kaliwa, wood na may mga tinik-tinik na may mga tusok-tusok. Yung sa kanan, gagamitin na ngayon yon ng isang toro o baka, hihilain. Kung minsan, sasakyan nila yung heavy piece of timber, yung mabigat na piraso ng kahoy na mayroong mga spikes na ginagamit sa paggiling ng mga, para humiwalay ang trigo doon sa kanyang, tribulum ang tawag dyan sa Latin word. Tribulum was drawn over the grain and it separate the wheat from the chaff. Maghihiwalay yung trigo sa kanyang ipa, chaff. Ihiwalay. Pero, dadaan mo na siya sa tribulum para humiwalay. Anong ibig sabihin yan? As we go through suffering, tribulum is suffering. Masakit. Mabigat. That is tribulum. Like a suffering. Tribulum, as we go through suffering or tribulation,
and depend on God's love or God's grace, yung mga trials only purify us and help us to get rid of the chaff. Yung mga trials sa buhay natin, pinupurify tayo, nililinis tayo, binabago tayo, chini-change tayo para humiwalay sa buhay natin, sa pagkatao natin ang iba. Amen po ba? Amen. Ang dami kasi nating iba eh. Yung mga iba ang nagpasumisira sa atin, hinihiwalay ng Diyos sa pamagitan ng tribulo, suffering, sa pamagitan ng suffering. That is how God works sufferings in our lives. Kaya nga, sabi ng Romans 5, di ba? Because we know that suffering produces perseverance. And the word produces, kanina yung suffering, tribulum. Yung salita namang produces, ang ibig po sabihin yan means character that has been proved. Isang personalidad o pagkatao o ugali na testing, na prove, na bigyan ng approval or katibayan, katunayan. And that is the meaning prove. So, ang magkaroon ng isang magandang character ay isang reward o blessing talaga sa Diyos. It proves. It has been proved. It proves you and proves us that we are talagang tayo po ay na shape, na change, na purify. Kaya do not underestimate sufferings. Bakit? Kasi maraming ginagawa yan sa buhay natin. Amen. Kung tanggap mo. Paano kung hindi mo tanggap? Hindi ka prove. Yung mga dumaan sa sufferings dahil tinanggap nila, ano nakikita? Humility, acceptance, walang resistance, walang rejection. Yes. Bagos, nakakaroon ng kababaan ng loob. Amen. Yun ang mga napuprove. Yes. Amen. Hindi ka ibibless ng Diyos kung mananatiling mataas ang pride mo kahit ikaw po ay nagsasuffer. Amen. Will not bless you. Nag-amen. Bag na ng hulog. See? Katulad ng ating mga anak. Tingnan nyo yung mga anak natin. Mga anak natin na pinalaki natin bilang mga magulang. Yung mga anak natin na pinalaki natin na nagkaroon ng magandang character, blessing sa atin yun. And we can say to our children, it was approved. Approved character. Kita nyo, mga kapatid? Ganon din yun sa Diyos. Pag nakikita niya ng kanyang mga anak, sa kabila ng mga trials and sufferings, ay nagiging humble sila, walang resistance, walang rejection, niyayakap, kahit masakit, kahit mahapdi, binabata, tinitiis. Amen. Then, namumold na si shape sila, and then, they will become approved to their parents. Yes. Kaya tignan nyo, yung mga anak natin, yung mga tayong nangagsilaki na, ng mga dumaan sa sufferings. Kaya pag mayroong mga taong nagsasuffer, madali tayo makarelate. Yes. Galing. Ang daling makarelate. Pero yung mga taong hindi na-prove because of their sufferings, hindi sila makarelate. Hindi nila maunawaan. Kaya blessing talaga mga kapatid. Believe me. Kahit ilang kayong magkakapatid, mga kapatid, sa inyong pamilya, kapag maganda ang attitude, character, blessing kayo sa parents. Hindi lang kayo blessing sa parents, blessing kayo sa Diyos. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, nagkaroon ng magandang character, isang reward, blessing ng Diyos. And the last one, dalawa lang steps ko. Ginagawa ko na lang dalawa kasi para matapos ako ng alas 10. Kasi pag tatlo, hindi na. Nahihirapin, naabot tayo ng 10:30.
Kaya dalawa na lang. Tapos yung dalawa, madali pagtandaan. Yes. Amen? Pero kahit dalawa lang yun, pero alam nyo na yun. Anong pangalawa? Yung una, it builds our Christian character. Pangalawa, you will have a better and lasting possession for yourselves in heaven. Magkakaroon ka ng mainam, maganda, at pangmatagalan na pag-aari sa iyong sarili doon sa langit. Listen. Huwag lamang tandaan nyo, habang nag-iipon kayo ng mga bagay dito sa mundong ito, huwag niyong kakalimutan yung mag-ipon din ng para sa langit. Amen. How do you invest possessions in heaven? First, you have to invest your time. Yes. Time. The most important in a person is time. When you give your time, parang you give your life. Yes. Di ba? Hindi na bibili ang oras. Lalo na pag inaalay mo sa Panginoon, di ba? Yes. Sa mundo, binibili yan. Pero sa Panginoon, kailangan mong i-offer. Sabi ng Hebrews 10:32-36, let me read. But recall the former days which after you were illuminated. Alalahanin nyo yung mga nakaraang araw kung saan kayo ay naliwanagan. You endure a great struggle with sufferings. Pausap dito ng sumulat ng Hebrew, probably si St. Paul. Verse 33, sabi niya, partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulation. Pansin niyo tribulation, meron ditong tribulum. And partly while you become a companions of those who were so treated. Verse 34. Sabi niya sa verse 34, for you had compassion on me in my chains. Sabi ni St. Paul, and joyfully accepted the plundering of your goods, knowing that you have a better and enduring or lasting possession for yourselves in heaven. Ano ibig niya sabihin niya? Lahat daw po ng mga nagdurusa, nagtitiis sa mga sufferings, mga kapatid, na nakikibahagi doon sa sulat ni St. Paul, sabi niya, for you had compassion on me in my chains. Sa kanya, na ano po siya na bilanggo, na po padinahan dahil sa pangangaral ng mabuting balita, kaya siya nagsasuffer. Then, knowing that you have a better and enduring possession. Habang gumagawa tayo ng mabubuting bagay, while we are struggling with our sufferings, and yet we are continuing doing good, parang nag-i-invest na tayo nun. Gumagawa na tayo ng mabuti at magandang bagay na pangmatagalan, lasting, na ari-arian for yourselves in heaven. Parang gumagawa ka na ng bank account or deposito sa langit. Amen? Anong sabi ng verse 35? Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward. Meron palang reward. Huwag mong baliwalain ang iyong confidence. Huwag mong sayangin o itapon, which has a great reward. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, kailangan mo talaga ng endurance, ng katyagaan o katatagan. Kanina, inaano na natin endurance. You may receive the promise. You may receive the promise. You see, sa Hebrew, binanggit talaga ang reward. Now, ulitin natin kay James. Si St. James. Si St. James taught us that there is a blessing after we have endured. Sufferings na nag-produce ng endurance, ng katyagaan, there is a blessing after we have endured. Nagsuffer ka, tiniis mo, binata mo, nag-produce ng alin? Ng blessing. Sabi niya sa verse 11 ng James chapter 5.
We call them happy because they endured. You have heard of Job's patience. Narinig niyo na ba ang katyagaan ni Job? And you know how the Lord provided. Si Job ay sinubok ng Diyos sa pamagitan ng sufferings at pagkatapos, ikinukwento ni Saint James yung kanyang katyagaan sa panahon ng kanyang sufferings. You know how the Lord provided for him. After his sufferings and endurance, the Lord provided. May prinubide ang Diyos sa kanya after. Listen. Kaya, para hindi masayang ang sufferings natin, it turns to God's blessing or reward. Aalamin natin kay Job kung anong ginawa niya. The Lord provided for him in the end. In the end of what? In the end of his suffering. Kaya ang suffering may ending ang suffering. Don't you know that may ending ang suffering? May hangganan lang din yan. Hindi yan mag-i-stay sa'yo ng forever. Maliban na lang kung ikaw na lang ang magpapakamatay. May end din siya. Pero mas magandang testimony sa buhay mo na yung sufferings na dinaanan mo, nandiyan ka pa rin, buhay ka pa rin, pero natapos siya. Ang sarap po ng ganong testimony. Di ba? Magbibigay yun ng magandang encouragement sa iba. The Lord provided. That's the word. The Lord provided for him in the end. In the end of what? In the end of Job's sufferings. Now, yun ang pagkasabi ni St. James. Sabi ng Job 42, verse 10, and Job had prayed for his friends. Pinanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan. Bakit po? Si Job may 3 kaibigan. Yung kanyang 3 kaibigan, biniblame siya. Yan. Kaya ka nagkabukol, nagkaroon ng sakit. Kaya ninakaw ang lahat ng mga kamelyo mo, kambing mo, at saka mga tupag mo. Kaya namatay yung mga anak mo na lumindol at natabunan at namatay sila. Kasi dahil ikaw ay nagkasala ka. Si Job, hindi siya nagkasala eh. Kaya sa Bible, hindi lahat ng sufferings natin ay dahil nagkasala tayo. Meron tayong sufferings na hindi naman galing sa kasalanan natin. It is a test of God. China-challenge kasi ni Satan ang Diyos. Si Job, kaya naman yan napaka-faithful, kaya naman yan laging present, kaya naman hindi nagbabackslide yan, kaya naman lagi yan nagpe-pray, at kaya naman lagi yan nagpapatuto, at kaya lang ginaganahan lagi yan sa kanyang paglilingkod. Kasi lahat binibigay mo yung blessing at kailangan niya. Subukan mong alisin yung blessing at pag mo na siyang bigyan ng pangangailangan niya, hindi na yan aatin. Ganun ang usapan. Ang nakakaalam yung 3 kaibigan, hindi nila sinabi kay Job. Bagos rename nila si Job. At the end, kinausap ng Diyos yung 3 kaibigan. Sabi, lapit kayo kay Job para ipagdasal niya kayo. Mag-alay kayo ng inyong offerings at ipagdasal kayo ni Job. At pagkatapos, para pagpalain ko kayo. And verse 42, this is the last chapter. This is what the St. James told in at the end. God, the Lord provided for him at the end. Yung at the end na yan, ito yung end na yun ng 42 ng chapter ng 42 ng Job. And sabi diyan, after Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortune. Ibinalik ng Diyos ang kanyang kayamanan, ang kanyang ari-arian, and gave him twice. Dinoble ng Diyos. And give him twice. At dinoble ng Diyos ang lahat ng meron siya before. Now, tinan nyo baybayin natin. St. James used the suffering experience of Job. In the first 3 chapters, we have Job's suffering. Yung Job chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ano nangyari doon? He loses his wealth. Ninakaw lahat ng kanyang kayamanan at ari-arian. Bakit? Mayaman si Job. Not only he loses his wealth, he lost his health. Hindi na siya pong umaakyat sa bahay, hindi na siya doon natutulog, nandun na lang siya sa labas.
At yung biyak ng palayok, yun ang kanyang pinangkakamot sa kanyang mga piksa. Dahil tinadtad siya ng bukol mula ulo hanggang paa. And then, he lost his family. Habang nag-celebrate yung kanyang mga anak, lumindol, nagiba yung bahay, natabunan yung kanyang mga anak, patay silang lahat. Isa-isang nagre-report yung kanyang mga alila, mga katulong, isa-isang nagre-report. Hindi pa nakakatapos yung isa sa pagre-report na yung kamelyo, yung baka, yung kambing, tupa, dumating na naman yung isa nag-report na naman, tapos hindi pa natatapos, sunod-sunod yung nagre-report. He lost his health. And he lost his family. Except his wife. Kasi yung wife niya yung nag-curse sa kanya. Sabi ng wife niya, ayan, kaya ka nagkakaganyan kasi dahil sa nagpapatuloy ka pa, curse God and let die. Sumpain mo yung Diyos at pagkatapos, matay na. Yun ang sabi ng kanyang asawa. You see? St. James used the suffering experience of Job. Doon sa verse yun, ha? But in the last chapter, ng chapter 38 to 42, hanggang 42 lang kasi yung book of Job. Job replied to God. No? He repented to God. Diyan sa chapter na yan, nagsisi siya at nagbalik loob siya sa Diyos. Kasi, mali ang kanyang pangunawa sa nangyayari sa kanya. Mali ang kanyang pangunawa sa Diyos sa nangyayari sa buhay niya. That is a great temptation to us. Yung sometimes we blame God because we do not understand what is happening. Ano bang nangyayari sa buhay natin? Kaya, natitem tayong magduda at blame ang Diyos. Not only that, Job repented. Job showed grace to his friends, enemies, and family. Imagine, ha? Nagpakita si Job ng alin, ng kagandahang loob sa kanyang mga kaibigan kahit hindi sinabi ang totoo, sa kanyang mga kaaway at sa kanyang pamilya. Inaway niya ba yung kanyang asawa? Sinisi niya ba ang kanyang asawa? Hindi. Sabi niya lang, maganda ka lang pag may blessing, pero pag may suffering, hindi ka na maganda. Oh? Tinan niyo po, mga kapatid. This is a test for us. Pag nagsasuffers tayo, nagkakaroon tayo ng mga sufferings, what is your response? What is your reply? Ano ang iyong tugon? Ano ang iyong balik? Ngipin sa ngipin, lamang sa lamang. Si Job, hindi. He showed grace to his friends, enemies, and families. Not only that, God honors Job. Pinalakalan ng Diyos si Job at binigyan siya, give him twice as much as had before. Oh. Ano po ang sabi diyan? And Job, verse 42, verse 10, and Job had prayed for his friends, and the Lord restored his fortune. Binalik ng Diyos ang lahat ng kanyang kayamanan, and gave him twice as much as he had done. Tingnan natin sa chapter 1, balikan natin ulit. Verse 1 to 3. There once was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless. Blameless daw. Yan ang pagkasabi ng Bible. And that is true. A man of complete integrity. Tapat, may katapatan at tapat. Bukod sa tapat, blameless, tapat, may takot pa sa Diyos at lumalayo sa paggawa ng evil. Wala tayong masasabi dyan kasi pinagmamalaki ng Diyos yan. Ano ang ari-arian niya? He owns 7,000 of sheep. Tinan nyo ha? And 3,000 of camels. And 5,000 teams of oxen. And 500 female of donkeys. Oh. Pero verse 2, na-hakbangan natin, he had 7 sons. 7 anak na mga lalaki at 3 anak na mga babae. So, 10 ang kanyang anak. 7,000 ang 7,000 ng tupa, 3,000 ng camels, 5,000 ng oxen, and then 500 naman ang mga donkeys. Kung ang sabi ng
42, chapter 10, God gave him twice as much. Pag dinoble natin yan, kung yung kanyang 7 anak na lalaki, 3 mga babae, di magiging 14 na yung lalaki at magiging 6 na yung mga babae. Namatay yung mga yun So, binigyan pa rin siya ng mga anak. At the end, yun sabi ni St. James naalala niyo ba yung sufferings ni Job? At in the end, God provided him and gave him twice as much. Dinoble ng Diyos. Kung ang ship niya ay 7,000, kung dodoblehin, ilan na ngayon yun? 1,400 na ship. Yung 300 na camels, magiging 600. Diba? Kita ninyo, dinodoble ng Diyos. Why we worry? Why we fear? Kung talagang nagsasuffer ka, at tapat ka sa Panginoon, gumagawa ka ng tama at mabuti, walang nalilingid na tatago sa Diyos. Ang Diyos ang magpo-provide, gaganti, pwede niyang gagawin. Hindi kawawa ang nagsasuffer. Bakit? May reward may blessing ng Diyos. Amen. Inistapa ka, ninakawan ka, kinupitan ka, don't worry. Pray for your enemies. Love your enemies. Bakit? Ang balik ng Diyos, doble. Sino ang panalo? Yung dinoble o yung nanlamang? Yung nanlamang, mauubos yun, mawawala. Yung nilamangan, naubusan, at the end, dodoblehin ng Diyos. Amen. In fact, dodoblehin lang yan Doon lang ang sabi sa Bible, pero hindi nyo pwedeng ikahon at limitahan ng Diyos Amen. Pwede niyang gawing 3 times, 4 times, 5 times, 10 times, and 100-fold. Pwede niyang gawin. It depends upon us. The greatest blessings of Job was not regaining of his health and wealth. Hindi yun ang pinakamagandang blessing sa buhay niya. Although, dinoble ng Diyos. Hindi rin yung natayo niya uli yung pamilya niya, nagkaanak siya. Although, hindi naman siguro namatay yung asawa niya, yung pa rin. Siguro nagbago rin yung asawa niya. Tapos, nagkaroon siya ng mga kaibigan din. His greatest blessing was knowing God better and understanding His working in a deeper way. Yun ang kanyang pinakamalaking blessing. Bakit? Yung makilala ang Diyos ng mainam at maunawaan yung kanyang ginagawa sa pinakamalalim na paraan. It takes maturity, it takes a good quality personality and character to understand the ways of God. Kasi, pag hindi mo nauunawaan ang ginagawa ng Diyos kung bakit ka may mga tiisin, may mga problema at pagsubok, palagay ko, hindi mo siya lubusang kilala. Amen? Amen. So anong tinuturo sa atin dito? God never wastes the suffering of His people. Yes. Do you believe that? Amen. Hindi sinasayang ng Diyos ang mga pagdurusa ng kanyang mga anak. Amen. Hindi niya sinasayang. Yan ang sabi ng Job. Bago tayo tumayo, conclusion ko, Matthew 5, 11, 12. Sabi diyan, mapalad kayo kapag kayo ay iniinsulto, dinidegrade, pinuusig, pinagbibintangan ng mga masasama ng evil against you because of me. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Mapansin po nyo? Ganda ng reward natin. Amen. Pero ang totoo, wala pa yung reward sa heaven. Hindi mo pa nakikita at nararating yung mga rewards mo na in-invest mo doon. Pero ang totoo, dito pa lang binibigyan mo. Grateful. Dito pa lang pinaparanas sa'yo ng Panginoon. Yes, pinaparanas niya mga kapatid. Kaya may rewards. Amen. Believe me. Amen? Tumayo tayong lahat. Let us to the Lord. Panginoon, salamat po ng marami sa biyaya at pagpapala ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng lakas at encouragement.
Thank you, Lord. Kung meron man kayong gusto ibigay na blessing pagpapala sa amin, hindi lang siguro material Yes. o mga achievements namin o na natatanggap namin, kundi ang to have a good character. Salamat, Panginoon. Blessing na po kapag nagkakaroon kami ng magandang character in spite of our sufferings. Kasi po, pag nagsasuffer po kami, natutokso kaming gumanti, gumawa ng mali at masama. Dagdagan niyo, Panginoon, ang aming perseverance. May your grace and mercy enrich us. Pagpalain niyo po ang buhay namin. Dahil alam po namin sa aming sarili, wala po kaming magagawa, wala po kaming kakayanan. Kung bless niyo si Job, dahil naging humble siya, nag-repent siya, tinanggap niya kayo at nagbalik loob siya at nagpakumbaba siya. Hindi siya gumanti, hindi siya naging masama sa kabila ng masama ng ginawa sa kanya. Dinoble niyo lahat ng blessing na nawala kay Job. Lord, you are the same yesterday, today, and tomorrow, and forever. And would you mind, Lord, na itong promises, itong mga blessing, itong mga salita ninyo, yun pong gusto namin maranasan na dumarating ang mga blessing sa buhay namin dahil sa tapat ka sa iyong pangako para sa amin. You will reward your people, you will provide for your people twice as much sa lahat ng aming mga pinagdaanan. Pagpalahan niyo po lahat ng aming prayer request, lahat ng aming mga handog. Pagpalahan niyo rin po ang aming trabaho, ang aming employer, higit sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Thank you, Lord, so much. Kayo po magbalik ng hustong takal, siksik-lig na tumaampaw. Ang lahat po ng ito, inaangkin namin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen.